Kababayan, mayroon pong pinaka-latest na updated na pahayag si Vice President Sara Duterte. Hinggil po ito sa kanyang pananaw at pagpapaliwanag kung paano niya tinitingnan itong mga impeachment complaints na ito na inihayag kamakailan na pinangunahan po ng grupo nila Risa Hontivirus, itong si Boy Ngiwi, si Sindanya sa House of Representatives, ang tinatawag po ni Ka Eric na grupo ng mga hilaw na komunista at piling komunista, pero kaalyado ng magnanakaw at mandarambong na gobyerno ni Marcos at Romualdez. We are referring to Akbayan Group, no? May pahayag ngayong araw na ito si Vice President Sara Duterte at maganda po ang nilalaman ng kanyang simple ngunit direkta sa punto at tagos sa pusong ginawang pahayag. Ano po ang pinaabot na mensahe ni Vice President Sara Duterte hinggil sa maniobra ng panibagong pagpapa-impeach sa kanya ng grupong Akbayan na mga hilaw na komunista at ng komunistang grupo na puro kaalyado ng CPP, NPA, NDF at ginagamit ni Marcos at Romualdez, no, para magsabotahe sa totoong accountability sana ng pananagutan ni Marcos at nila Romualdez. Instead, si Vice President Sara Duterte po ang kanilang inatake. Unang punto ni Vice President Sara Duterte, sabi niya, itong grupo ng Akbayan ay walang humpay, walang tigil na pabalik-balik na ibinabato ang putik ng aligasyon na ninakaw niya o kanyang ginamit sa mali ang 125 million pesos na confidential fund, pati po ang paggamit ng pangalan na alias na Mary Grace Piatos. Sabi niya, hindi po ito katakataka sapagkat hindi naman po talaga nila makikita ang katotohanan na inilinaw na at nasagot ito sa Commission on Audit at nailinaw ito sa tamang proseso ng pagbibigay paliwanag kung paano nagamit at ginamit ang naturang mga confidential fund, be it sa Department of Education o kaya sa Office of the Vice President. So, sabi niya, pero hindi nila nakikita yan sapagkat ang layunin nila ay hindi ang pananagutan. Wala naman talagang batayan. Ang layunin ng kanilang impeachment ay para atakihin ang Vice President. Sapagkat takot na takot itong ambisyusang si Risa Immaculada. Immaculada. Pag sinabing Immaculada, parang wala kang kasalanan at napakalinis mo, no? Mahilig pa magsuot ng puting damit. Pero, yun naman pala, ang kaya naman itong gawin ay itinuro ng maraming mga witnesses na nai-involve sa witness tampering upang i-manipulate ang Senate hearing at nagiging kinalalabasan parang political mercenary and demolition operations tuloy. No, sabi ni Vice President Sara Duterte, malinaw ang layunin ng impeachment na yan ay hindi ang pananagutang, wala naman. In the first place, wala namang pananagutan sapagkat naipaliwanag, nailahad at nasagot ng tama sa tamang sangay ng ahensya ng gobyerno. Of course, ang ibig sabihin dyan, ang may katungkulan at mayroon pong tamang mandato na mag-evaluate at mag-review ng lahat ng expenditures at mga paggamit po ng pera at pundo ng pamahalaan ay ang Commission on Audit. And in all review of audit, wala pong ginawa na report na mayroong findings na dinaya o pinalusutan at dinukot o dinurubo ni Vice President Sara Duterte ang pondo sa confidential fund. Sabi ko nga, kahit pa man doon sa usapin nung siya pa ay concurrent Department of Education Secretary o sa kanyang pagiging Vice Presidente. Subalit sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi naman po ganun ang layunin nitong grupong Akbayan na kunwari may papananagutan at may paniningil sila para sa kontra-korupsyon. Sila ngang tagapagtakip, tagapagtanggol at tagapagtabon-tabon ng numero unong pinakabulok na mandarambong at mangungurakot na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Doon nga sila nanguyuyo papa, lumuluhod at sumasahod
ng pondo para maging operators and attack dogs. Kagaya ng ginagawa nila ngayon, nila Hontiveros at grupo ng Akbayan upang atakihin at wasakin ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. So, inilabas din ni Vice President Sara Duterte ang isang video clip kung saan naglalaway si Risa Hontiveros sa kanyang panawagan na hanggat nandyan si Sara Duterte, hindi po natin lubusan na madudurog ang posibilidad na manunumbalik ang isa pang Duterte sa pamunuan ng ating gobyerno at sa ating bayan. So, very obvious that Risa Hontiveros and her group of Akbayan na mga hilaw na komunista at feeling komunista pero walang armado pero nagkukunwaring komunista. Pero ang totoo, bayarang attack dog sa mercenary operations sa politika. Yun talaga ang kanilang kategorya. Mercenaryong bayaran sa paglulunsad ng political operations and demolition job. The way they are exhibiting right now kung papaano nila inaatake si Vice President Sara Duterte at si former President Rodrigo Duterte. Malinaw yun, mga kababayan. Yan ang ibig sabihin ng bayaran ng mga political mercenary. Sa pananalita na ginawa ni Risa Hontiveros sa video clip na yon, ipinakita ni Vice President Sara Duterte that it's not about accountability or the majesty of justice. That is about to be presented in an honest, fair, and objective impeachment. But it's about a political operation para durugin at maparalisa at eventually ma-eliminate. Si Sara Duterte, binanggit talaga ni Risa Hontiveros sa kanyang video clip, parang pananalita niya ito sa konbensyon o konseho ng Akbayan. Pambansang konseho yata nila yon. At doon binanggit niya na hanggat nandyan ang isang Sara Duterte ay hindi pa lubusang madudurog ang posibilidad na manunumbalik muli ang pamumuno ng mga Duterte sa pamahalaan at sa ating bayan. Yan po ang nais nating ipahiwatig, mga kababayan, that indeed, hindi po tama na tingnan lamang natin na kunwari bahagi ng anti-corruption crusade nila Hontiveros, the way they pretend that kind of maskara, that kind of facade, na hindi, ginagamit namin ito ang impeachment para papanagutin si Vice President Sara Duterte, pero ayon kumalat ang kanyang video clip na talagang tinumbok niya, kailangang tanggalin si Sara Duterte by all means para madurog ng lubusan ang anumang posibilidad na manunumbalik pa ang Duterte na pamumuno sa ating gobyerno. Wow. Okay ka lang? Virus? Huli ka. Yun po ay malamang magiging bahagi ng ebidensya na ang complainant ay hindi para sa accountability ang layunin itong grupong Akbayan, kundi para sa ambisyon ni Immaculada Risa Hontiveros. Natatawa kayo, no? Pag tinatawag ko siyang Immaculada. The Immaculada Risa Hontiveros, para pala sa ambisyon niya. Tapos sinabi pa niya, kasi hindi lamang siya popular pa rin ang mga Duterte, kundi sila ay sinusuportahan ng isang makapangyarihang superpower na bansa na China. Wow! Ginamit mo ang China bugi, ha? Okay ka lang? Di, malinaw na si Risa Hontiveros ay trying to pretend na nasyonalista, makabayan, makabansa, kapareho nitong mga kulukoy na mga hambog at pilingira ng mga CPP, NPA, NDF, as if sila lang ang nagmamay-ari ng pagmamahal sa ating bansang Pilipinas kung makaasta sila. Klaro kay Hontiveros na nag-aantay siya na suportahan siya ng Central Intelligence Agency, CIA ng Amerika, sapagkat ginagamit niya ang baluktot na pananaw na kung ikaw ay para sa kapayapaan at para sa diplomatikong pagresolba sa mga bangayan ng China at Pilipinas, maka-China ka. Wow! Kailan naging ganun ang equation ng pagsusulong ng kapayapaan at diplomasya sa pagitan ng mga bansa at karatig bansa natin, kagaya sa pagitan ng Pilipinas at China, para i-brand ni Risa Hontiveros na ang pagsusulong ng ganung uri ng tamang paninindigan ay para sa interes ng China. Kulukoy.
So, binanggit talaga niya na si Sara Duterte, mga Duterte, suportado ng bansang China. Only in your nightmare. Binabangungot ka ba, Hontiveros? Nagbabangungot kang gising yata, no? So, sabi ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, hindi kataka-taka na ganun na lang po ang pagsusumikap at paninikluhod ng mga akbayan group na ito upang mapalapit sila, maproteksyonan sila, at mapunduhan sila ni Marcos at Romualdez sapagkat they have a common agenda. In what is that? To paralyze and eliminate any remnants or possibility of resurgence of another Duterte brand of leadership through Sara Duterte. Kaya, ang target na gagawin, mga kababayan, walang iba kundi ang pag-atake kay Sara Duterte, and the only thing remaining for them is to exploit the impeachment mechanism na bagamat ito ay sinupalpal at ibinasura ng Korte Suprema, ay malinaw naman po na gusto pa rin nilang itulak at ipapalarga, mga kababayan. At ito ay nagpapakita na ganun po kadesperado ang grupo ng akbayan at grupo nila Hontiveros lamang maitulak ang kanilang layunin sa ambisyon na maging presidente si Risa Immaculada.